Kamusta mga kaibigan? Ibabahagi ko sa inyo ngayon kung ano ang ibig sabihin ng lakbay sanaysay. Ito ay nagmula sa salitang sanaysay sa salaysay ng sanay. Kasanayan sa pagsusulat gaya ng retorika at gramatika, lirikal na wika at mga tayutay. Pinakamahalagang kahilingan ang pagtataglay ng kasanayan sa paglalakbay at sa buhay. Ang lakbay sanaysay ay isang sanaysay na hindi lamang tungkol sa isang lugar o paglalakbay. Ito rin ay tungkol kung ano ang madidiskubre ng isang manunulat tungkol sa pamumuhay ng mga taong naninirahan sa lugar na iyon. Ibabahagi ko naman sa inyo ang tatlong uri ng sanaysay. Ano nga ba ang tatlong uri ng sanaysay? Tara na't alamin natin! Personal, tungkol sa mga nararamdaman kaugnay ng mga nakikita o naobserbahan. Mapanuri o kritikal na sanaysay, tungkol sa mga naiisip na mga manunulat kaugnay sa kanyang nakikita o naobserbahan. Patalinhagang sanaysay, tungkol sa mga kasabihan o sawikain. Iba't ibang uri o focus ang mga sanaysay. Pilgrimage, heritage, ancestry, shopping, volunteer, walking tour, pop culture, cultural, literary creative, hobby, culinary whale watching, ecotourism. Bakit mahalaga ang lakbay sanaysay? Mahalaga ang lakbay sanaysay tulad ng mga travel guide at travel article upang itaguyod ang isang lugar para sa mga manlalakbay o sa mga permanenteng residente. Ang lalakbay. Ang isang manlalakbay ay may kaalaman talaga sa paglalakbay bilang pagkilala sa lugar at pagtuklas ng bagong daigdig, kasaysayan, topografiya sa lugar, pagkain, pang-araw-araw na pamumuhay, panitika, politika, wika at relihiyon ng isang lugar. Turista, naglalakbay sa mga piling lugar lamang at madalas ay upang aliwin ang sarili sa limitadong bilang ng araw. Sekundarya lamang ang mga ito, mahalaga sa kanyang aliwin lamang ang sarili. Alam niyo ba may 4 na dahilan ang lakbay sanaysay? Una, itaguyod ang isang lugar at kumita sa pagsusulat. Pangalawa, makalikha ng patnubay para sa mga posibleng manlalakbay. Pangatlo, itala ang pansariling kasaysayan sa paglalakbay, tulad ng pag-unlad ng espiritualidad, pagpapahilom o kaya'y pagtukla sa sarili. At pang-apat, isadokumento ang kasaysayan, kultura at geography ng lugar at malikhaing pamamaraan. Ibabahagi ko din sa inyo ang karanasan ng ika-7 grupo. Ito yung unang experience ko na pinayagan ako ng aking magulang na pumunta sa Bataan. Kasama ang mga kaibigan at napakadaming magandang tanawin habang kami ay nasa biyahe. At nung nakapunta na kami sa aming pupuntahan, ako ay namangha sa sobrang linis ng karagatan. At malakas din yun alon kaya masaya lumangoy at magtampisaw. Ito ay isa sa mga hindi ko makakalimutang pangyayari sa aking buhay. Sa unang pagkakataon, nasilayan ko ang ganda ng pinakasikat ng Chocolate Hills. Napakagandang tanawin na bundok. Berdeng-berde ang kulay, napakasarap ng simoy ng hangin at higit sa lahat, naging masaya akong masilayan ito dahil kasama ko ang aking pamilya. Ang litrato na yan ay sa Laguna, noon nag-outing ang aming pamilya. Isa lamang iyan sa mga araw na hindi ko malilimutan dahil ito ay unang beses kong makapunta at makapag-enjoy sa magandang pasyalan at natural na paliguan. Ito yung mga araw na pumunta kami sa Siargao. Sobrang ganda ng tanawin at napakaganda ng karagatan. At higit sa lahat, sobrang bait ng mga tao dito. Hindi ka magsasawang ulit-ulitin pumunta dito
At sobrang saya ko din dahil kasama ko ang aking pamilya. Dito na nagtatapos ang aming presentasyon. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli!